Kung may tiyaga, may gantimpala. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating 40-day Lenten Challenge, ang maging katulad mo. Magbasa mula sa The Imitation of Christ. Suffering, when united with Christ, cleanses the soul and brings it closer to God. Ayon kay Isaías, dahil sa kanyang sugat, kayo ay gumaling. Ang paghihirap ay hindi lamang isang di kanais-nais na karanasan, kundi isang pagpapalang daan patungo sa paglilinis ng kaluluwa at mas malalim na ugnayan sa Diyos. Sa Kwaresma, hinihikayat tayong magnilay sa ating sariling paghihirap. Ang sakit sa katawan, kabiguan, takot at lungkot, at itanong sa sarili kung papaano natin ito maaring ialay sa Diyos para sa paglilinis ng puso at espiritu. Sa pagpapakasakit ni Jesus, makikita natin ang sukdulang halimbawa. Ang bawat sugat, bawat pagdapa at bawat pagtitiis ay may layunin, ang kaligtasan ng sangkatauhan. Ang kanyang paghihirap ay naglilinis, nagpapalakas at nagdadala ng buhay. Ayon kay Thomas à Kempis, ang paghihirap ay nagiging mapagpalang sakripisyo kapag isinama sa buhay at pagpapakasakit ni Kristo. Sa pagtanggap ng ating mga paghihirap ng may pananampalataya, natututo tayong magtiis ng may kababaang loob, humingi ng tulong sa Diyos, at magbukas ng puso sa awa at biyaya. Sa proseso, ang ating kaluluwa ay unti-unting nalilinis ng galit, pagkainis, at makamundong hangarin. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, tulungan mo akong tanggapin ang aking mga paghihirap bilang daan patungo sa paglilinis ng aking puso. Amen. Ang hamon para sa araw na ito, isulat ang isang paghihirap na iyong nararanasan at pag-isipan kung paano mo ito maiaalay sa Diyos. Maglaan ng 1 minuto upang ipanalangin ang sakripisyong ito.